Jacinto, Consolacion, Jonicia, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honerato, Basilia, Guillermo, Federico, Teresa, Victoria Sr., Clemencia, Jovi, Leoncia, Corazon, Ranilo, Jovi, Leoncion, Crescencio, Ranilio, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Esterita, Gregorio, Angel, Teresita, Honerato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doretta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Doriano, Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remio, Remio Jr., Lilia, Senaida, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin ang ligtas sa panlalakbay ni Geraldine Daen sobre Peña. Ilan pong mga paalala at paanyaya. Malugod po namin ibinabalita na sa darating po na ika-15 ng Nobyembre sa ganap na alas 10 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil. Mula 12 taong gulang pataas, binyagan sa Simbahang Katolika, ay maaari na po kayo makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para magparehistro dala ang baptismal certificate o sa ating mga katekista para sa karagdagang impormasyon. Ang katekesis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na alas 8 ng umaga sa second floor multipurpose hall. Maraming salamat po. Pabatid sa pagsusuot ng puti. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, itinakda sa Diocese ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Pabatid sa LECOM recruitment. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamani ng inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita o sa publiko o public speaking at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya tuwing ikaw ay binyagang Katoliko, may edad 16 na taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw at higit sa lahat ay may lakas ang loob at puso maglingkod, halika na po at tayo ay mag-LECOM. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa ating mga LECOM members o tuwing araw ng linggo sa labas ng simbahan sa LECOM booth pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Evangelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglusad ng proyekto na tinawag na Journey of Faith Raffle for a Cause. Ang layunin ng proyektong ito ay pagpapagawa ng bagong adoration chapel kung saan makatatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santissimo Sacramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket ay nakakalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataon kayong manalo ng mga sumusunod. First prize, brand new Toyota Vios. Second prize, Honda motorcycle. At third prize, e-trike at iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutiang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsasama-sama pagtutulungan, ay nananalig kami magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos, parokya ng San Isidro Labrador. Share a blessing and be blessed. Simula po sa Biyernes,
November 14 ay magsisimula na po ang ating nobenaryo para sa dakilang kapistahan po ng Kristong Hari. Ang pagdarasal po ng rosaryo ay 5:30, susundan po ng nobena at isusunod po ang banal na misa ng 6:30. Inuulit po, sa Biyernes po magsisimula na ang nobenaryo para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating pong Kristong Hari. Ang host po natin ngayon ay magsisimula sa chapel ng Santo Niño. Mayroon po silang 3 duo simula November 20 hanggang 22. At tingnan nyo na lang po kung ano po yung mga nakapaskil at makikita naman po sa gintong butil ang mga schedules ng ating pong mga pamisa. Marami pong salamat. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Norma Aguilar and family at para sa pagligtas sa palalakbay ni Jerry Daen Sobre Peña.
Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggang sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang paghihirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nabuhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kaniyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para sa gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay nakauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. Ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kaniyang dinirinig. Nilipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing na matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong sila sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ng Panginoon, palagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayong araw pong ito'y tayo binibigyan ng inspirasyon ng ating simbahan. Dahil ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Martin ng Tours. Ang tanong, kilala po ba natin ang santong ito? Sino nga po ba si San Martin? Marahil naririnig po natin ang santong ito dahil siya'y sikat, lalo tigit sa bayan ng Bocaue. Siya'y kinikilalang patron. At may isang kooperatiba pa nga po na nakapangalan sa kanya. Pero ano bang meron sa santong ito at bakit natin siya kinikilala sa ating simbahan? Si San Martin po ay isang sundalong Romano at isang araw kaniyang napagtanto na ang pakikipagdigma na kaniyang ginagawa
ay hindi po tugma sa salita ng Diyos na lagi niyang napapakinggan sa banal na misa. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, mabuti na lang na tumigil siya. Sabi niya, I am a soldier of Christ. I cannot fight. Sundalo ako, hindi ng mundong ito. Sundalo ako ng Diyos. Hindi ko kayang makipagdigma sa ganitong mundo. Dahil sa narinig na ito ng mga tao ay siya'y tinakot na ikulong, being jailed for leaving the army. Ngunit kahit gano'n ang nangyari, tinanggap pa rin ni San Martin. He even volunteered himself to be sent unarmed sa gera. Dahil kung pupunta kayo ng gera at wala kayong sandata, tiyak ang kamatayan ninyo. Dahil sa ginawang ito ni San Martin, namangha po yung mga tao, yung kanyang mga kasamahan, siya po'y pinalaya. Dahil nabatid po nila na ang tanging gusto lamang ng santong ito ay ang kapayapaan sa kanyang buhay. Nung siya'y nakalaya na, itong santong ito ay nagtayo ng maraming monasteryo at siya'y naging tanyag sa kanyang kabanalan. Di kalaunan, siya po ay naging obispo ng Tours sa France. At ano po ang pinapakita sa atin ng kwento ng santong ito ngayong araw na ito? Pinapakita lang po sa atin na hindi po importante ang buhay natin sa daigdig. Bagkus ang importante ay ang buhay kasama ni Kristo. Kaya nga po sinasabi sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Hesukristo, tayo'y mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang tayo sa ating tungkulin. Ano po ba ang ibig pakahulugan ng mga katagang ito? Pinapakita lamang po sa atin that we must have a life with Christ and not a life with the world. Ang tawag po dito ay kenosis o ang ibig sabihin self-emptying, na makikita mo sana na ang buhay mo dapat nagiging buhay kay Kristo. Ito po ang hamon para sa bawat isa sa atin na sana magkaroon tayo ng buhay kay Kristo. May nabasa nga po ako, ang sikreto daw po sa buhay ay 3. Una, give God the first priority of the day. Pangalawa, give God the first priority in every decision. At pangatlo, give God the first place in your heart. Maraming tao na po akong narinig na dahil sa nakatagpo nilang Diyos sa kanilang buhay, ang buhay nila'y naging payapa. Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Sa araw pong ito, sana'y mabigyan natin ng espasyo ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung abalang-abala tayo sa mga bagay, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-iisip, sa kung anumang mga bagay, sana'y mabigyan mo rin ng espasyo palagi ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod na may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro na makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa, kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, iaalay, lahat ng yaman at buhay, ihahandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin, itong pusong nananabik, na makapiling ka tuwing na ihahandog sa'yo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin, upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo tigit si San Martin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahiulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang nadaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mamalat sa nagdang gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa nantang gabi. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga
upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at talisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundi ng loob mo sa lahat ng bagay, upang tulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Halina sa bahayanan, sama-samang magiging akayin lahat ng tao na maglingkod ng totoo. Aming patron San Isidro, kami ipanalangin mo na maging tapat